Alam mo, sa panahon natin ngayon, ang bilis ng teknolohiya. May AI, may robots, may mga makina na halos parang tao na rin kung kumilos at mag-isip. Kaya, natural lang na itanong, nasa Bible ba ito? May sinasabi ba ang Diyos tungkol sa robots at AI? Kung bubuksan natin ang Bible, wala talaga doon ang literal na salitang robot or artificial intelligence. Pero may mga larawan at prinsipyo sa Bible na tumutukoy sa ideya na may gawa ng kamay ng tao na may anyong buhay pero hindi tunay na buhay. The Bible did not mention robots, but it described the concepts. Hindi pa umaabot sa panahon ng robotics ang mga tao noon, pero naranasan na nila ang mga man-made creations na ginagawang parang buhay, parang makapangyarihan, at minsan kinatatakutan pa. At meron itong illustration sa Bible, yung the golden image of Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 3. Ginawa ng hari ang isang dambuhalang ribulto, mataas, makinang, nakakatakot tingnan. Pero hindi ito tao, hindi ito buhay, pero nagbibigay sila ng utos sa lahat ng tao na sumasamba doon. Para bang may personal na kapangyarihan. Parang robots na gawa ng tao, mukhang malakas pero wala talagang sariling kaluluwa. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. Psalms 115 verse 5 to 7. Dito dinidescribe ng Bible ang mga bagay na gawa ng kamay ng tao na parang buhay pero hindi tao. Hindi man robot ang tawag noon, pero same idea. Creation, not creators. Tools, not gods. Machines, not masters. In the end times, may bagong teknolohiya na lalabas. Sa Revelation 13, may hindi pangkaraniwang pangyayari. The image of the beast was given breath so it could speak. Hindi sinabing robot at AI ito. Pero isipin mo, isang image, hindi tao, bigla na lang makakapagsalita at magbibigay ng utos. People in the Old Testament had no idea what that means. Pero sa generation natin, ang unang naiisip natin ay AI, holograms, robotics, machine that speaks, and machines that commands. Hindi natin sinasabi na yun, pero napakalapit ng description. Parang CCTV camera na may facial recognition. Hindi tao, pero nakakakita. Parang AI-generated voice. Hindi tao, pero nagsasalita. Parang algorithm, hindi buhay, pero may kapangyarihang magdesisyon. These things sound strange sa panahon ni John, pero very normal sa atin today. So why does God allow technology? So hindi masama ang technology. Actually, God gave humans intelligence para mag-invent. Genesis chapter 11, doon sa Tower of Babel, God said, nothing they plan to do will be impossible for them. Meaning, ang tao ay kayang gumawa ng malalaking bagay. Kasama na dito ang AI, robots, machines. But the issue is this, dangerous ang anumang bagay kapag ginagamit para palitan ng Diyos, ginagamit para saktan ng kapwa, ginagamit para maging master imbis na tool. Kaya ang paalala ng Bible ay simple, fear God, not the machines. Machines may be powerful, but they can never replace the Creator. And AI may be smart, but it will never have a soul. Balik tayo sa tanong, nasa Bible ba ang robots at AI? Kung literal ang pag-uusapan, hindi. Pero yung concept, oo, nandun ang mensahe. May magawa ng tao na para bang buhay, pero hindi tunay na buhay. May mga bagay sa end times na magsasalita at magbibigay ng utos na hindi naman tao. May babalang wag tayong sumamba o magtiwala sa gawa ng tao higit sa Diyos. Robots and AI are not the enemy. They're tools. Pero ang tunay na tanong, sino ang nagkokontrol nito? Tao ba o ang Diyos? At kung nakakabahala ang teknolohiya ngayon, mas lalo nating kailangang kumapit sa Diyos na hindi nagbabago kahit magbago pa ang mundo.